Sige po, let's pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa inyo pong biyaya po sa amin. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin, Lord, ng inyong salita hanggang sa huling panahon po ng aming daigdig. Lord, everybody knows, Lord, alam po ng bawat isa na ang mundo po na ito ay paparating po sa pinakasukdulan. Subalit, Lord, hindi kami natakot dahil sa inyo pong salita na nagbibigay sa amin, Lord, ng garantiya, Lord, O God, sa amin pong kaligtasan. At Lord, O God, sa amin pong pagpapatuloy sa 5 solas of Reformation, Lord, ay samahan niyo po kami, tulungan niyo po kami maunawaan, Lord, ang solid Deo Gloria, for the glory of God alone. At nawa kayo, Panginoon, magbigay ng kaunawaan sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Patuloy kayo, Panginoon, ang mapapurihan sa hapon po na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So, ang topic ko po is Soli Deo Gloria. No, ito po ay panglima at panghuli at conclusion po ng 5 solas of Reformation na sinimulan po natin noong nakaraang linggo. At ang 5 solas po ay ito po yung bumubuo o nagsa-summarize doon po sa Reformation o yung sinimulan ho nila Martin Luther noong 1517. At naalala nyo ho yung kwento noong last Sunday, dito ho sumiklab ang Protestant Reformation at dahil po doon ay umiwalay po ang ibang mga church sa Catholic, Roman Catholic. At doon ho nagsimula po yung ating hong grupo like Protestants or Evangelical Christians, so on and so forth. So meaning to say, tayo po ay bumabalik lang doon po dahil every October po ay Reformation Month. Tapos na ho tayo, offshoot na lang ho to ng Reformation Month. Kaya ho, tayo po ngayon ay nasa Soli Deo Gloria, for the glory of God alone. Meron hong isang preacher ho ng isang Presbyterian Church sa United States. Siya po ay nag-preach sa isang radio na radio na napakinggan ho ng buong Pennsylvania. At doon ho sa radio na yon, siya po ay tinanong kung ano po ang pinaka tactic ho na possible ho na gawin ni Satan sa mga churches. Ang sabi po niya ay posible po na mapuno yung mga churches, okay? Pero wala pong ebanghelyo, hindi po si Kristo ang naitataas at hindi po ang glory ni God ang siyang naitatanghal. So meaning to say, sinasabi po niya, posible po na maging hanggang sa ngayon, marami pong churches, kahit gaano kalaki, ay ang glory ni God po ay hindi po siya yung nauuna o naitatanghal doon po sa kanilang kalagitnaan. Napakalaga ho ng glory of God sa iglesia. Dahil alam po natin ang church ay sa Diyos. At nararapat lang ho na ang Diyos ang siyang sentro ng iglesia. Tama ho ba? Ang dapat tong maitaas ay siya at dahil ang iglesia po ay para sa Kanya. Psalm 24 verse 10, sabi ho dito, "Who is this King of glory? The Lord of hosts, He is King of glory." The King of glory is our God. Okay? And our God is the one, who should be worship. Pagdating mo sa church, siya ho yung glory po ng Diyos, ang siya hong dapat ho na pinag-uusapan, ang siya hong dapat hong pinagtatrabahuhan, ang siya hong dapat hong sentro ng isang iglesia. At hindi ho ng kung ano pa man at hindi po kung sino pa man. Psalm 113 verse 4, "The Lord is high above all the nations, and His glory above the heavens." Psalm 138 verse 5, "They shall sing of the ways of the Lord, for great is the glory of the Lord." Every Sunday, nandito ho tayo, we worship God. So, si God po ang center ng worship. And we do that, by exalting Him
through singing every Sunday. When we sing God's Word. Okay? When we listen dun ho sa atin hong mensahe, we listen to God's Word. When we pray together, we pray to God, we honor God, we glorify God. So beginning to end, it's all about God. Ang nakakalungkot, sabi ho dito, sa isa pong declaration ho sa Cambridge 1996, sabi ho, our interests have displaced God's and we are doing His work in our way. The loss of God's centrality in the life of today's church is common and lamentable. Common na ho ngayon na hindi na ho yung glory of God ang siyang pinag-uusapan, ang ginagawa, ang inaasikaso ho sa church. It is this loss that allows us to transform worship into entertainment, gospel preaching into marketing, believing into technique, being good into feeling good about ourselves, faithfulness into being successful. And for other countries ho, lalo na ho sa United States, maging sa Pilipinas ho, may mga churches ho na naging corporate style ho ang church. Naging marketing strategy ho ang church. Kung ano ho yung mas magandang music, kung ano ho mas lively ho na tunog, kung ano ho mas magandang lights, kung ano ho mas maikling message, ano mas like na message, kung ano ho mas magandang style, so on and so forth. Wala hong problema ho doon na pag-iihin po yung lahat ng bagay because we should worship the Lord with our best, with excellence, right? Pero kapag ang motibo na ho ng lahat ng yon is para ho makakuha ng tao, maintain ng tao, at makilala yung church, makilala yung pastor, so on and so forth, napapalitan na ho si God dun ho, sentro ho ng iglesia ho. And kapag naunawaan po natin itong glory of God, katulad ho ng sovereignty of God, ng mga nakakaraan linggo ho, makikita ho natin ang plano ho ng Diyos sa ating buhay. At yun po yung application ho natin mamaya, But before that ho, basahin ko lang po itong part ho na ito, na nakuha ko po sa Treasuring Christ PH. Ang sabi po dito, pero hindi tayo ganoon ka-passionate for His glory. Mas nagiging passionate tayo for our own glory. We find it hard to believe and live with the truth of the other solas. Sabi po, hirap tayong tanggapin sa scripture lang ang ultimate authority natin kasi gusto nating dagdagan ng tradition at salita ng mga tao. Nalala niyo tinuro ni Brother Jaren, by scripture alone, no sola scriptura. Hirap po tayong tanggapin na scripture lang. The Bible is the supreme authority of our life and faith and conduct, even sa church. Kaya dinadagdagan po natin ng tradition at salita ho ng Pope. Tuloy ko pa po, dinadagdagan natin ng gawa ni Kristo kasi akala natin kulang pa yon at meron tayong may aambag na gawa at sarili nating kabutihan. O diba, hindi tayo masatisfied dun sa sola fide, sola Christus, no? Christ alone, His blood, His righteousness is enough. His person and finished work of Christ, kundi dinadagdagan pa natin ng ating gawa at mabuting gawa. Hirap tayong tanggapin ng sola gratia kasi deep inside us, we still believe na hindi naman tayo ganun kasama. Di ba? No, wala naman tayong tinatapakan o sinasaktan. So feeling natin, mabait naman tayo. So hindi ho tayo niniwala sa sola gratia, with grace alone. And some of us, or many of the Filipinos, still believe sa merits, di ba? Indulgences, treasury merits. Hirap tayong paniwalaan ng sola fide dahil believe na believe pa rin tayo sa sarili natin. As if God exists for our own glory and not the other way around. So pagdating mo sa solas, 5 solas, ito po'y patungkol sa ating kaligtasan. Meron din hong ganito sa Roman Catholic before. They believe in Scripture, they believe by faith, they believe by grace, they believe in Jesus Christ, they believe for the glory of God. Pero nung nilagyan na ho ng salitang solas, Scripture lamang, okay? Pananampalataya lamang, grasya lamang, si Kristo lamang,
Okay, kaluwalhatian niya lamang. Yung salitang only, doon na ho nagbago ang lahat. Okay? At pagdating ho sa kaligtasan, yun ho yung five solas. We believe that tayo po ay naliligtas by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. So, the glory of God, Soli Deo Gloria, is the conclusion. It is the heart, sabi ho, of the Reformation. Dahil tinatanggal po nito ang iglesia bilang mas mataas kaysa sa Diyos, yung dating church ho na malaki, yung Pope na mas mataas, tinatanggal po niya lahat ng sinong kilala, kundi ang Diyos lamang ang siyang dapat maitaas. Dahil ang Diyos po ang tumawag, ang Diyos po ang pumili, tumawag, nagligtas, nagbigay, nagpawalang sala at magpapaluwalhati sa lahat. So from beginning to end, our salvation is all about God. So si God lang ang dapat ho maitaas. Soli Deo Gloria. And for this afternoon ho, gusto kong i-break down sa tatlong question, yung glory of God na atin ho pag-uusapan. The what, why, how question. The first is what? What is the glory of God? The second is why. Why the glory of God is the goal of everything. Panghuli po is how. How the glory of God affects our Christian life or daily living. Ito ho yung sasagutin ho natin ngayong hapon. Number 1, what is the glory of God? Ang glory of God po ay sa salitang Hebrew word sa Old Testament ay galing mo sa salitang kabod. Okay, kabod. Kabod means heavyweight. Ito po'y tumutukoy ho sa description ho sa isang tao na kapag siya po ay marami hong possession, siya po ay heavyweight. Okay? Okay, heavyweight. Marami siyang glory. Okay? Ang glory po ay nagre-represent sa greatness ng isang tao. Okay? So, ibig sabihin, mas maraming glory, mas tanyag, mas great. Mas maraming kabod, mas great. So, andun ho yung antas, no, yung yaman ng isang tao pag mas marami ho siyang glory. Ayan. So, heavyweight. So, dahil ang Diyos po ay perfect, siya po ay heavyweight sa lahat ng kanyang attributes. Ano po? At meron hong dalawang component po ang glory of God. The intrinsic glory and extrinsic glory. Okay? Intrinsic and extrinsic. Dahil from the word intrinsic, pangloob. Ito pong intrinsic glory, ito po tumutukoy sa attributes ho ni God na meron na ho, na nasa Kanya na wala ho nagbigay sa Kanya, na hindi po nababawasan at hindi po nananagdagan, simula't simula pa lang ay naroroon na. At ito po ay tumutukoy sa Kanya bilang Diyos. Ito po yung mga intrinsic glory ho ng Panginoon. His name, Deuteronomy 28:28. His majesty, Psalm 39 verse 1. His power, Exodus 15:1. His works, Psalm 19:1. His holiness, Exodus 15:1. He is eternal, Psalm 104. He is rich, Ephesians 3:16. He is exalted, Psalm 8:1. Yung mga karakter ho ng Panginoon, like God is sovereign. Remember sovereign? Kataas-taasan ng Diyos. Ibig sabihin, He competes with none other God. There is no God before Him, none beside Him, none like Him, none compares to Him. So, God is sovereign. So, that's one of the intrinsic glory ng Panginoon. God is immutable. Ano yung immutable? He doesn't change in any way. He's the same yesterday, today, and forever. God is impassible. Impassible, letter A, not O. Ibig sabihin ho, there is no God ibig sabihin po, He does not experience emotional change in every way. And He does not suffer. God is merciful. God is faithful. God is good. God is covenant keeper. God is love. So, marami po hong iba. Itong mga intrinsic glory ho ng Panginoon ay nasa Kanya na. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos po ay heavyweight sa lahat ng aspeto dahil siya po ay perfect.
pagdating sa glory ho, wala hong papantay ho sa Kanya. He is the King of glory. Okay, sabi ho ng Psalm ho kanina. So that is the intrinsic glory. Ang Diyos ho is glorious na sa Kanyang sarili. Hindi na ho niya kailangan ho natin. Pero may pangalawang klase ho ng glory. Yun po yung extrinsic glory. At ito po yung glory na nanggagaling ho sa atin when we worship Him. And it gets greater and increasing. Ito po yung glory ho na lumalaki at nadadagdagan habang tumatagal because yung extrinsic glory po, ito po ay nanggagaling ho sa mga taong sumasamba po sa Kanya. So may dalawang klase ho ng glory. Hindi po lahat ng glory po ay galing ho sa tao. Dahil meron po siyang sariling glory na nasa Kanya na. Pero meron pong glory na nagmumula po sa tao at yun po yung nababawasan o nadadagdagan. Ano po? So, yun po yung glory ho ng Diyos. The glory of God. So, pagdating ho sa glory of God, pinag-uusapan ho natin yung pagkatao ng ang Diyos ho bilang Diyos. Sabi ho niya sa Genesis, sa Exodus, I am who I am. Diba? I am. Yun ang pangalan niya, I am. So, ang Diyos po ay may sarili ng glory at ang glory ho ng Diyos ang siyang goal ho ng lahat ng bagay. That's the second. Why the glory of God is the goal of everything. Bumalik ho tayo sa Ephesians chapter 1 verse 5 to 6. Time and time again ho, binabalikan ho natin ito dahil ito po'y kwento ho ng pagkakaligtas ng Panginoon sa Kanyang nilikha, sa Kanyang mga pinili. And in verse 3, nagsimula po ito sa, Blessed be the name of the God and Father who has blessed us in every spiritual blessing, heavenly places, right? Purihin ng Diyos, yun po yung verse 3. In verse 5, babasahin ko yung ibang mga talata ho, verse 5 to 6, verse 11 to 12, and 13 to 14. Sabi ho dito, verse 5 to 6, In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the beloved. So, naka-broad po dyan yung to the praise of His glorious grace. Verse 11, In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Second time ho, to the praise of His glory. Pangatlo, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with promise of Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire of it to the praise of His glory. So ano ba yung sabihin? Ang Diyos ho ang namili. He predestined us according ho sa purpose ho niya. Bakit? Bakit kailangan pumili ng Panginoon? Ang sagot, to the praise of His glorious grace. Pangalawa, ang Diyos ho nagbigay ng inheritance sa mga pinili po niya. Okay? Para ho meron ho tayong pag-asa. Bakit? To the praise of His glory. Pangatlo, ang Diyos ho, nung tayo po'y tumanggap at naligtas ho sa Kanya, binigyan ho tayo ng selyo at garantiya ng ating hong inheritance hanggang sa makuha po natin yun. Bakit? To the praise of His glory. Nakuha niyo ho, ang punot dulo ho ng lahat ng ginawa ho ng Diyos sa ating salvation story is to the praise of His glory. At pansinin niyo, lahat po ito is may salita po, in love, through Jesus Christ, in Him, through Him, in Christ. So, ang pangako ho ng Panginoon na ito ay nakadikit ho kay Kristo lamang, sola Christus. Kung wala ka kay Kristo, hindi po ito po pwedeng mangyari o maganap sa iyo. At ang punot, ang dahilan ng lahat ng ito, kaya ka niligtas ng Panginoon, kaya ka pinili ng Panginoon, kaya ka pinawalang sala ng Panginoon, is what? To the praise of His glory. That's the plan. No. Mula pa ho sa simula pa lang, yun na po yung plano ho ng Panginoon. Yun ang purpose ho niya, yun po yung disenyo ho niya sa Kanyang redemptive story. God created, God sustains, God governs, God saves in such a way to reveal His glory. And that is
His purpose or goal. Simula pa lang po sa creation, Psalm 19:1, sabi ho, the heavens declare the glory of God. Pag tumingin ho kayo sa langit, nakita niyo yung stars, nakita niyo po yung moon, yung sun, yung mountains, yung sky declares the glory of God, isn't it? Pag pumunta ho lalo kayo sa pinakatuktok, makita mo yung dagat, yung bundok, ma-amaze ka dun sa glory ng Panginoon. And that declares the glory of God. No, since the creation up to now, hanggang ngayon. Isaiah 43 verse 6 to 7, bring my sons from afar, my daughters from the end of the earth, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. So, kaya ho ang Diyos ay whom I formed and made. Kaya ho siya nag-create ng tao. The reason is for His glory. So, even yung ating kaligtasan, Romans 9:23, sabi ho ni Paul, in order to make known the riches of His glory for vessels of mercy which He has prepared beforehand for glory. So kaya ho, ang Diyos so ay nagbibigay ng habag, ng biyaya. I will have mercy in whom I will have mercy, and compassion in whom I will have compassion is for His glory. Para ho mas maitanyag ho siya. Kaya ho dala ho ng Panginoon si Christ, the Son God. Romans 15:9, so that the Gentiles, tayo yun, may glorify God for His mercy. So, hindi na lang ho ang Israelites ang chosen people of God. Okay? Tayo rin ho, chosen people of God. Alam nyo yan, they are the chosen race, but we are part of the chosen people of God because according to Paul sa Romans, we are offspring of Abraham. Through Jesus Christ. O, di ba? Sa lahat ng naniwala kay Kristo, you are offspring, anak ka ni Abraham. Wow. So we are chosen people of God. Di ba? Kahit hindi ho tayo Israelites. Romans 5:2, through Him we also have obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Isaiah 42 verse 8, sabi ho ng Panginoon, I am the Lord, this is my name, my glory I give to no other, nor my praise to carve idols. The Lord preserves His glory for Himself. Hindi ho niya ibinibigay ho sa kahit kanino. Lalo na ho sa Diyos-Diyosan na santo lang ho siya. Hindi ho bibigyan ng Lord ng glory ho. Ang bagay ho na yun. And that is why, di ba alam ho natin, ang Diyos so ay mapanagbugho. Pag sumamba ka sa rebulto, doon mo binibigay yung glory na yon na para sa Diyos, right? Sabi ng Lord, I give to no other my glory. Okay? My praise to carve idols. No. Ay nakakatakot, If you are giving that glory na supposedly sa Lord, binibigay mo sa carved idols, sa rebulto, so, the entire universe, the entire creation, is for the glory of God. Romans 11:36, for from Him, through Him, to Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. And that's the reason why yung psalmist ko, na-realize niya in Psalm 115 verse 1, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. Dahil na-realize niya, Lord, lahat to sa'yo, lahat ng meron ako sa'yo, pati ako sa'yo, so lahat to, it's all for your glory. So the goal of everything is the glory of God. The glory of God is the goal of everything. So unang question ho sa Westminster Short Catechism, ang question ho, what is the chief end of the man? What is the chief end of the man? So ang tanong ho is not, what is the purpose of the man? The question is, what is the chief end? So in other words, tinatanong ho dito yung pinaka-ultimate reason. Okay? Bakit ho tayo kinarate? The answer, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. To glorify God, that is our chief end. Yun ho ang pinakadahilan bakit ho tayo kinreate ng Panginoon. To glorify God. So kung tinatanong mo, Lord, anong purpose ko? The answer is to glorify God.
Lord, anong gagawin? Bakit mo ako ginawang biniles? To glorify God. Lord, bakit mo ako nilagay dito sa trabaho na to? To glorify God. Lord, bakit mo ako nilagay sa negosyo na ito? To glorify God. Di ba? The answer is always to glorify God. That is the chief end of the man. Bakit ho tayo kinreate? To glorify God. And very interesting, may second pa ho. And to enjoy Him forever. Hindi yung sinabing or, hindi yung sinabing by enjoying Him forever. Although si John Piper gusto niya yung by glorify God, to glorify God by enjoying Him forever, pero it's end. So, it could be, pwede hong ganito hong ibig sabihin ho niyan, na to glorify God and to enjoy Him forever. So, pag nasa-glorify natin sa Lord, magagawa natin ma-enjoy si God. Or, hindi natin ma-enjoy si Lord pag hindi natin glorify si God. Ako nyo. So, ang Diyos ho hindi ho boring ho ang Panginoon, di ba? Hindi ho ang Lord gusto lang niya is glorify natin ang Lord, glorify natin ang Lord. Another is to enjoy Him forever. To enjoy Him forever because ang Diyos ho nagbibigay ng enjoyment sa atin. It doesn't mean ho na meron kang lahat ng bagay, meron kang magandang lahat ng material na bagay isipin mo, it doesn't necessarily mean na may enjoy mo yun. Because ang Diyos ho nagbibigay ng enjoyment o satisfaction ho sa tao. Magkaiba ho yun. Hindi ibig sabihin ho, meron ho tayong pagpapala is meron ho tayong enjoyment o satisfaction. Dahil ang totoong pagpapala po is magbibigay ang Diyos ng blessing pero magbibigay din siya ng enjoyment and satisfaction ho. At yun ho yung totoong blessing. So that is the first question. What is the chief end of the man? To glorify God. Enjoy Him forever. So alam na natin yung glory of God, intrinsic and extrinsic. Alam na natin yung goal ng lahat ng bagay. Bakit kinreate ng Lord ang lahat na nakikita natin sa labas? Bakit tayo kinreate ng Lord as human being? Bakit tayo niligtas, pinili ng Panginoon as Christians? To glorify God. Diba? At kung ang tatanungin mo ang Panginoon, kung anong will ng Panginoon sa'yo, bilang nanay, bilang professional, bilang negosyante, bilang, di ba, estudyante, ano sagot? Ano ba sagot? To glorify God. To glorify God. Ang susunod ng tanong, how? How can I glorify God? Diba? How can I glorify God? Diba? What is the glory? Why? The glory is the goal. How? That's the third point. How is the glory of God affects the way we live now? Number one, the glory of God affects our Christian living. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So whatever you eat, Jollibee, McDo, restaurant, or whatever you drink, coffee, tea, di ba? Whatever you do. So, yung eat, drink is specific. Yung whatever you do is general. So, specific to general, that means everything that we do all to the glory of God. So, that's the first. Sa ating hong daily living, kahit anong ginagawa ho natin, the goal is to do it all to the glory of God. Meron isang guy, ang pangalan po niya is Christopher Parkening. Perhaps, sabi po, siya po ang greatest guitarist alive. Wow, meron palang ganong greatest guitarist alive. It appeared to have it all. Halos nasa kanya na lahat. Meron po siyang international recording deal as teenager. Si Parkening po is nag-traveled across the world, sa buong mundo, by playing guitar.
Pagdating ho niya ng age 30, na-achieve niya na ho lahat ng musical success na inimagine po niya. Pero, he felt empty pa rin. He felt empty. Napagod ho siya sa tour, sa pag-around the world, at nag-break ho siya. Umalis ho siya doon. Hanggang lumipat ho siya ng lugar at doon niya sinimulan ho yung fly fishing as a hobby. Fly fishing. So, di ko alam fly fishing, but it's a hobby ho. So eventually, hindi na lang ho siya one of the greatest guitarists in the world. Eventually, he became a world-class fly fisherman. Wow! Sobrang galing, no? Kasi meron siyang time, meron siyang resources, no? So, naging successful ulit siya. And yet, sa fly fishing. Okay. And yet, all his success, his life was empty. Empty. Ito yung nasulat niya. Sabi niya, pag dumating ka sa punto ng buhay mo na meron ka na lahat ng gusto mo, na akala mo makapagpapasaya, pero hindi pala, doon ka na magsisimulang tanungin ng mga bagay-bagay, sabi niya. And eventually ho, siya po ay nag-search ng kanyang longing, no, sa heart niya. At habang mayroon siyang bisita, kaibigan ho niya na isang Christian, inimbitahan po siya sa church at siya po ay umattend ho sa church. Pag-attend niya ho ng church, ang preaching ho doon is 1 Corinthians 10:31. Whatever you do, do it for the glory of God. So naisip niya, ito yung planiwana niya, sabi na, realize ko na may dalawang bagay lang ako na kayang gawin. Una, mag-play ng guitar. Pangalawa, mag-fly fish. So sabi niya, alin kaya dito ang gagawin ko to glorify God? At doon niya ho nakita yung purpose ko. To make the long story short, naging Christian ho siya. At ginamit niya ho yung paggigitar niya sa pagtuturo ho sa isang university ng classical guitar. At doon niya ho natutunan niyo yun. Because sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Si Johann Sebastian Bach, sino ang pamilyar ho sa kanya? Ka-line up niya ho si Mozart, si Beethoven, alala niya si Johann Sebastian Bach. Isang classical musician, composer ng panahon ho niya. Did you know na si Johann Sebastian Bach po ay isang composer sa church? Ang lahat ho ng compose niya ay para sa church. Okay? Every time lang ho na imbitahan siya sa labas, doon niya lang ho na-play para sa labas ho yun. Hanggang sa sumikat na ho, yung kinumpose niya para sa church, doon ho sa labas. Wow. Di ba? At sabi niya ho dito, all music should have no other end and aim than the glory of God and soul's refreshment. Di ba? So, ang music para sa kanya, ang aim is the glory of God and soul's refreshment. Kaya, pag nakinig ko kayo sa YouTube siguro ng music ni Johann Sebastian Bach, no? Para kayo nagbo-worship sa church. And did you know, nung natagpuan ho yung kanyang mga sheets ng compose, may mga nota, meron hong initial na nakalagay sa una. Ang initial po is JJ. Ibig sabihin po, Jesus Juva. Ang ibig sabihin po is Jesus help me. At sa ending ho ng bawat compose, hindi ko na kung tawag ho doon, sa huli po noon may nakalagay ho na SDG. Ano ibig sabihin ng SDG? Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Lahat ho ng composition ho niya is for the glory of God. At habang binabasa ko ho yun, naalala ko na lahat ng manuscript ko, meron ho nakalagay na isang praise ho sa huli. Hindi ko lang napapansin ho yung asawa ko. Every time I finish, I write down, ever since day one, nakalagay ho is, to God be the glory.
God be the glory. Because for me, Lord, I prepared this for your glory, preach ako for your glory, and I will do this for your glory alone. I don't know, iba sa inyo is nagtaka kung bakit. Or I've heard one from Olongapo, sabi niya, Pastor, pag kayo po nagpi-preach, dire-diretso po kayo, hindi po kayo nagbabakil. And if you want to say something, sasabihin po ninyo, hindi po kayo natatakot na sabihin kung ano po yung dapat nyo sabihin sa church. Sabi ko, well, I don't have intention to hurt. No, I don't have intention to wala akong intention ho na i-please kung sino man. My intention is to please God when I preach. So whatever God says, I will preach it. Kahit masakit, kahit minsan dire-diretso, kahit minsan alam ko na hindi po yun yung popular, but I have to preach it because it is for God. So, the glory of God affects our daily living. So, sabi, practicality sake speaking, paano natin i-glorify ang God? Sa ating pamumuhay, sabi ho ng 1 Corinthians 10:31, whatever we do, di ba? Whatever we do, ibig sabihin, sa mga pang-araw-araw na ating pamumuhay, we can glorify the Lord. Simple lang. Ask yourself the question, is it glorifying God? Okay? Or if gagawin mo pa lang, will it glorify God? Nakaka-glorify kaya sa Lord to? Or makaka-glorify kaya sa Lord to pag ginawa ko to? Let me give you an example. Mag-glorify kaya si Lord kung hindi ako pumasok sa school ngayong araw? Simple lang, ano? Mag-glorify kaya si Lord pag hindi ako nag-review tas nag-exam ako? Mag-glorify kaya si Lord pagka nangopya ako? O, di ba? Mag-glorify kaya si Lord kung mag-petics ako sa trabaho? Mag-glorify kaya si Lord kung mandaya ako sa trabaho? Glorify kaya si Lord kung mandaya ako sa paninda ko? Mag-glorify kaya si Lord pag kinausap ko yung asawa ko ng pagalit na motibo ko saktan talaga siya? Mag-glorify kaya si Lord pag nag-post ako ng cyber sa Facebook account ko na may papatamaan ako? Di ba? Simple lang yun. Mag-glorify kaya si Lord kung pumunta ako sa church ng alas 5 na? Mag-glorify kaya si Lord kung tumugtog ako na walang practice? O mag-glorify kaya si Lord pag nag-preach ako tapos di ako nag-prepare? Glorify kaya si Lord kung bigay ko kung ano na yung balya-balya para sa Kanya? I mean, guys, hindi ho natin kailangan maging rocket scientist sa Bible para ho mag-glorify si God. Right? Hindi ho natin kailangan isipin ho yung mga malaking bagay. Paano kaya mag-glorify si Lord? Magdodonate ako sa church ng ano bang kailangan natin sa church? Dodonate ako sa church ng maraming di ko alam, wala ako makita. Parang wala tayong kailangan sa church. Wala ba? Ha? A wireless mic. Dodonate ako sa church ng wireless mic. Glorify kaya si Lord. Well, kung estudyante ka pa lang, huwag mo na munang isipin. Diba? So, sa simpleng bagay, pwede tayo mag-glorify sa Panginoon. Okay? Everything that we do it for the glory of God. How? Tanungin ho natin yung sarili ho natin palagi. Mag-glorify kaya si Lord kung mag-cut ako sa traffic or hindi ako sumunod sa... Ano nyo yun? Simpleng tanong, di ba? Pero yun po yung magbibigay ko sa atin ng practical sense how to glorify God sa atin ho araw-araw na po buhay. Sa ating talento, pwede ho tayo makaglorify sa Panginoon. Sa ating trabaho, sa ating negosyo. Nakuha nyo, always ask the question. Or kung ginagawa mo na, nag-glorify kaya si Lord dito? Sa relasyon ko na to. O, di ba? Always ask that question. Makikita mo kung yes or no.
That's the first one. The second is, the glory of God affects our Christian witnessing. The glory of God affects our Christian witnessing. Romans 3:23, it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Tayo ho yun, lahat po tayo nagkasala. At dahil po tayo nagkasala, tayo po ay nalaglag, fall short of the glory of God. Dahil po sa kasalanan, nalaglag ho tayo sa glory ni God. Ibig sabihin ho, ang God may kasalanan ho tayo, hindi ho tayo po pwedeng makapag-glory sa Panginoon dahil sa kasalanan. So, ang dapat ho mangyari is, mawala ho tayo sa kasalanan para makabalik ho tayo dun sa glory of God. At nangyayari lang ho yun kung meron ho, if we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone, solas. Doon ho tayo makakabalik ho sa glory of God. For all have sinned, lahat ho tayo, and fall short of the glory of God. At dahil sa kasalanan, sabi ni Paul David Tripp, it has made us glory robbers. Glory robbers. Basahin ko yung sinabi niya, we do not suffer well because suffering interferes with our glory. Ayaw natin maghirap kasi walang glory dun eh. We do not find relationships easy because others compete with us for glory. Ayaw natin mag-build ng deeper relationship sa ibang tao kasi magko-compete yun sa atin for glory. We do not serve well. Ayaw natin mag-serve because our quest for glory, we want to be served. Gusto natin mas panilbihan ho tayo, kaya ayaw ho natin mag-serve. Pero tuloy niya, but the story of Scripture is a story of the Lord's glory. It calls me to an agenda that is bigger than myself. It offers me something truly worth living for. At dahil dun ho sa grand redemptive story ng Panginoon sa Bible, binigyan niyo tayo ng mas malaking agenda kesa ho sa ating sarili that is worth living for. And what is that? The Redeemer has come. Jesus Christ, so that the glory thieves, tayo rin, would joyfully live for the glory of another, for His glory. So there is no deeper personal joy, satisfaction than to live committed to His glory. It is truly what we need. It is truly what we need. So, kapag tayo po ay niligtas ho ng Panginoon, ibinalik ho tayo dun sa glory of God. Meron na ho tayong kapasidad ho na mamuhay higit sa ating sarili. Okay? At ang pamumuhay po na yon ay hindi to live for the glory of another. That is for the glory of God. Hindi na lang ho sa ating sariling glory. At dun ho manggagaling yung totoong personal joy and satisfaction. At paano ho yan? Yun po ay sa pamamagitan ho ng pag-share ng gospel. The same gospel ho na nagligtas sa inyo by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Yun po ang gagamitin ho ng Panginoon. 2 Corinthians 4 verse 4. Sabi ho dito, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel for the glory of Christ, the light of the gospel of the glory of Christ. The gospel is the glory of Christ. Pero hindi ho yun nakikita ng marami. Bakit? The God of this world, Satan, blinds their minds. Binubulag ho ni Satan yung utak ho ng mga hindi pa ho nananampalataya, and to keep them from seeing. So anong role natin? Ang role ho natin to share them the gospel of the glory, which is the glory of Christ. And when we do that, mga kapatid, we are living for the glory of God. Yung Christian witnessing ho natin, when we share yung gospel na tinanggap natin, yung gospel na nag-save sa atin, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating kamag-anak, in that way, we glorify God. We glorify God.
2 Corinthians 4:6, For God who said, Let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. In the face of Jesus Christ. Because, why Jesus Christ? Sola Christus. His blood alone, His blood, His righteousness only, ang siya makapagliligtas ho sa kanila. And that is why, how to glorify God? The glory of God affects our Christian living, our Christian witnessing. Sa atin hong pag-share, we glorify God. We glorify God. Kaya ho, kagabi ho ay nasa Tarlac kami and pinreach ko yung sovereignty of God over salvation. And pinreach na ho natin dito yan for 2 Sundays. Doon ho ay ginawa ko po siyang 1 Sunday. And nagpe-pray ho talaga ako dahil maraming bago, baka hindi ho nila maintindihan gaano. And then, after ho ng preaching, may isa ho nag-comment, Pastor, na-refresh po kami, lalo ho sa pag-evangelize. Nagkaroon ho kami ng confidence, sabi niya, na hindi ho masasayang yung amin pong pag-evangelize. Dahil ang Diyos pa is sovereign. At siya po ang magliligtas, hindi ho kami. Kailangan lang ho namin sumunod. Kailangan lang ho namin to bring the good news. Because how beautiful the faith of those who bring the good news. And true enough, ako rin ho, when I preach that, nagkaroon ho ako ng confidence kahit 5 lang, Lord, ang makikinig sa akin, kahit 3 lang yan, Lord, our work in the Lord will not be in vain. Because God is sovereign. Kung Bible study ka 5 lang, God is sovereign. God is sovereign. And that brings glory to God. When we share the gospel. Ito ako kanina, pag akit ko dito, mayroon tayo sa kapatiran sa Olonga po sa inyo, Pastor, how can I pray for you po? Aside from the health, kasi alam niyo, inubo ako. Ako po, pinag-pray ko po yung lola ko maabot. In-register ko po siya sa Apocalypse, sabi niya. At yun ho yung gusto ho natin mangyari ho. Gusto ho natin maabot yung ating mga loved ones, right? And when we do that ho, we glorify God. Huwag natin isipin kung papayag ba, tatanggap ba sila, hindi. God is sovereign. Diyos ang bahala ho doon. What we have to do is we share the gospel because that gospel ang naligtas ho sa atin. And unless madinig ho nila yung gospel ho na yun, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone, doon lang ho sila pwede maligtas. Okay, so how can we glorify God? Number 1 is daily living. Whatever you do, diba? Ask the question, is it glorifying God? Will it glorify God? Diba? Sa mga estudyante, sa mga workers, simpleng tanong lang, but that will change your life. In fact, you will know the will of God for your life pag tinanong mo palagi yung sarili mo ng tanong ho na yun. Second, the Christian witnessing. I'd like to end ho with 3 passages in the Bible and then we'll end in prayer. Sabi ho dito, Romans 8:30. For those whom He predestined, He also called. And those whom He also called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Tatagalog po, ang Diyos so ang pumipili, siya ang Diyos ang pumili, ang Diyos ang tumawag, ang Diyos ang nagpawalang sala, ang Diyos ang magbibigay luwalhati. 2 Corinthians 3:18. We all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Sabi dito, we behold the glory of the Lord. And we will be transformed from one degree of glory to another. Kanina is, we will be glorified, right? Romans 8:30, we will be glorified. 2 Corinthians 3, we will be transformed from one degree of glory to another. Last, 1 John 3:2. Beloved, we are God's children now. What we will be has not yet appeared,
But we know when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. We shall be like Him, because we shall see Him as He is. We will be glorified, Romans 8. We will be transformed from one degree of glory to another, 2 Corinthians 3. And we shall be like Him, because we will see Him as He is, 1 John 3. The glory of God na nasa Diyos na una pa man. The goal of everything. That glory, mga kapatid, will be with us or in us when we get to heaven. Because we will be glorified, we will be transformed, and we will be like Him. Amen ho ba doon? Amen. And that's the glory of God. Diba? Nakaka-excite hong isipin ho yun. That's the glory of God. He will share it to all His children. Tayo po'y dadako sa atin pong communion. Kung kayo po ay tumanggap na ho kay Kristo, ganap na ho Kristiyano, pwede po kayo makapag-participate sa atin pong communion. Ito po ay ordinance ho sa church bilang pag-alala ho sa ginawa ho ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Basahin ko po sinabi ho ng Apostol Pablo sa Romans, sa 1 Corinthians 11 verse 23. Sabi ho ni Paul, "For I received from the Lord what I also delivered to you. That the Lord Jesus, on the night when He was betrayed, He took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way also He took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes.'" Let me read po yung verse 27. "Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Let the person examine himself then. So eat the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body, he is to drink judgment on himself." Bago ho natin i-take yung element, meron hong warning ho dito si Paul. Kailangan ho natin ng assessment ho sa ating sarili. Kung meron hong unrepentant sin o hindi ho nahingi po ng tawad ho sa Panginoon, kailangan ho natin munang ihingi po ng tawad sa Panginoon. So bigyan ko kayo ng opportunity ho para ho sabi ng Panginoon, if hindi pa ho kayo nagsusuko ng pananampalataya sa Panginoon, you can also talk to the Lord before we take the element. Sige po, we can talk to the Lord now.
Dakilang Diyos, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, O God. Sa iyo, Diyos, nakakita ng aming puso, aming buhay. Lord, hindi po lingid sa inyo ang aming pong mga nagawa sa nakaraang buwan. Lord, O God, right now, amin pong nilalahad ang lahat. Kung may kasalanan, Lord, O God, sa aming mga kasalanan, patuloy niyo po kaming patawarin, Lord. Kahabagan niyo po kami. Linisin niyo po kami. Kailangan po namin ng iyong awa at habag, O God. At patuloy ang dugo ni Kristo siyang maglinis sa amin, O Lord. Tanging righteousness ni Kristo sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang, O God. At sa inyo pong katuwiran, Lord, lamang. At patuloy po kaming lumalapit, Lord, O God, sa cross, sa inyo. Patuloy niyo po kaming linisin, O Lord, at kahabagan. Salamat po sa inyong walang hanggang pagkapatawad at patuloy na pagbibigay sa amin ng panibagong simula at patuloy nawa gabayan niyo ang bawat isa na mamuhay para po sa iyong kaluwalhatian lamang. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. We can now take the elements.